would like to welcome our brothers from Word of Life Philippines. So marami po sila. Some of them were international students. So we have Bangladeshi and Vietnamese. So I was pressured to speak in English. So anyway, maintindihan naman yan. Because my PowerPoint is in English. So anyway, we are continue on our study on the book of Galatians. And our topic is authentic gospel. One time, nung ako po ay nagpapagasolina, merong lumapit sa akin na nag-aalok ng rag, ng basahan. At pinapakita niya, marami. So, pinapakita niya yon. 50 lang po, 50. So, ako naman, sabi ko ba, okay mura. Pinapakita niya marami. Tapos nagbigay ako ng 50 pesos. Tapos binigyan niya ako ng isa. Wow. Kala ko naman 50 pesos yung 6 pieces. So I felt deceived. Sabi ko, nabudol ako Tapos one time, on my way to Alangilan, meron diyang paghapon, meron diyang parang pick up na maraming fruits. Punong-puno yung fruits. So attractive. Tapos nakalagay 100 pesos. So sabi ko, mura. Hinto kami. Tapos may nakalagay na maliit, 1/2 kilo lang pala. Sabi, nabudol na naman ako. So, ano yung lesson? Minsan, na-attract tayo sa isang bagay na hindi natin pinag-iisipan. No? Nadidisip tayo. Ba? So, kaya nga, dito sa Galatians, pinag-aaralan natin the true, authentic gospel. Sa karamihan ngayon, sa social media, ang daming mga preachers na ma-attract ka talaga. Because ang daming naniniwala sa kanila, and their program is so good. Kaya, sometimes mauhook tayo. At kalaunan, kung hindi tayo nag-aaral, hindi natin ini-observe, hindi natin tinitignan, madadaya tayo. Kaya ngayon, pinag-aaralan po natin about the gospel. About the gospel of Christ. No other gospel. Wala nang ibang ebanghelyo. There is only one gospel that brings true salvation, sets us free, and transform our standing before God. Ang ebanghelyo na ating pong ipinapangaral, ito po ang nagbibigay sa atin ng tunay na kaligtasan. Ito po ay nagpapalaya sa atin, sa ating mga kasalanan at nagbibigay ng kapangyarihan sa atin upang tayo mamuhay ng ayon sa kagustuhan ng Diyos. Yun po yung ebanghelyo na ating pong itinuturo. At makakamtang lang natin ang tunay na kaligtasan once na tayo ay sumampalataya, nagsisi sa ating mga kasalanan at sumampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo bilang sariling tagapagligtas. Ikaw ay mapapalaya sa iyong kasalanan, ikaw ay ligtas, at ikaw ay pwedeng mamuhay ng ayon sa kagustuhan ng Diyos. Wala nang dapat idagdag pa. So, at ito po yung nagiging problema. Kung babasahin po natin na sa Galatians chapter 2, unang puntos po natin, the gospel's truth must be protected from any distortion. So, tignan po natin yung verse 1. Then after 14 years, I went up again to Jerusalem, this time with Barnabas
I took Titus along also. I went in response to a revelation and meeting privately with those esteemed as leaders. I presented to them the gospel that I preached among the Gentiles. I wanted to be sure I was not running and had not been running my race in vain. So, dito makikita po natin si Apostol Pablo na siya ay nagpag-meeting doon sa Jerusalem. After 14 years of his conversion, alam po natin yung story ni Apostle Paul found in Acts chapter 8 and chapter 9 na siya po ay manguusig sa mga sumasampalataya. He is a great persecutor. But one time in his life, the Lord showed him. No, nagpakita ang Diyos sa kanya at nakita niya yung kanyang kalagayan sa harap ng Panginoon na siya pala ay makasalanan at siya ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. And from that time on, siya po ay naging tagapangaral ng mabuting balita. At ito po yung ilan sa mga lugar na kanya pong pinuntahan. Mostly, it is Gentile nation, no? Gentile place. At dun siya tinawag ng Diyos. At kaya po siya pumunta dito sa Jerusalem upang makipag-meeting siya doon sa mga leaders upang yung kanyang itinuturo ay ma-confirm niya na ito ay ayon sa tinuturo rin nila. Natatakot siya na baka itong mga Jerusalem leadership ay umayo na yung kanilang gospel na pinapangaral ay kagaya rin nung nangangaral sa mga Judaizers. Bakit? Ano po yung problema? Dito po sa Acts chapter 15, certain people came down from Judea to Antioch and were teaching the believers, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. So ito po yung nagiging problema. Nangangaral si Apostol Pablo na mabuting balita na it is just for grace alone, Christ alone, faith alone. Pero merong certain people na nagsasabi, hindi sapat ang inyong kaligtasan. Kinakailangan ma-circumcise kayo. Why? Kasi yung mga Hudyo, talagang lumaki po sila. Pinagmamalaki po nila yung kanilang kalagayan sa harap ng Diyos. They are so proud that they are a nation na chosen by God. And they are so proud of their ceremonial activities. At talaga namang sila ay sumusunod sa kautusan ni Moses. At ito yung kanilang pinagmamalaki. Kaya nga, nung nakikita nila yung mga hentil ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, sinasabi nila, hindi sapat yan. Kinakailangan, dumaan din kayo dito sa mga ceremonial things na ito, kagaya ng circumcision. Para masabi, mapatunayan na talagang kayo ay ligtas. So, sabi nga rito sa verse 3, yet not even Titus who was with me was compelled to be circumcised even though he was a Greek. So, merong patunay si Apostol Pablo rito, si Titus, na kahit siya isang Griego, merong pwede siyang i-circumcise, pero hindi niya ginawa yon. Sabi this matter arose because some false believers had infiltrated our ranks to spy on the freedom we have in Christ Jesus and to make us a slave. We did not give in to them for a moment, so that the truth of the gospel
might be preserved for you. So, patuloy na nililinaw ni Apostol Pablo doon sa mga sinusulatan niyang mga taga-Galatia na yung mabuting balita, yung kanilang kaligtasan ay tapos na. Hindi mo na kailangang gumawa ng mga bagay-bagay upang makumpleto ang iyong kaligtasan. Once na ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Kristo bilang sariling tagapagligtas, sumampalataya ka sa natapos na ginawa ng Panginoong Kristo, ikaw ay ligtas na. So sa kapanahunan natin ngayon, merong mga nagsasabi na hindi pa kumpleto yung kaligtasan mo, kinakailangan mabaptize ka muna. Hindi po totoo yun. Yung ating pong baptism is just a symbolism that you are committing yourself to the Lord Jesus Christ. Na pinapakita mo na ikaw ay sumampalataya na. Pero it is not a way o addition para ikaw ay mabaptize na. So maraming mga bagay na ininadagdag upang makita po natin na yung isang tao ay tunay na ligtas. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, the truth of the gospel might be preserved to you. So, katunayan, yung mga Gentile, nung sila ay sumampalataya sa Panginoong Kristo, hindi naman sila nagpapatuloy sa kasalanan. Actually, doon sa Thessalonian, makikita po natin, they turn from idols. Makikita po natin yung tunay na pagbabago doon sa kanila. No, meron silang tunay na pagkilala sa Panginoong Kristo because they turn from idols to the living God. Kitang-kita na, pero itong mga ibang hindi mananampalataya, sabi rito, false believers na patuloy na isinisiksik na hindi sapat ang iyong kaligtasan kasi may mga bagay pa na dapat mong gagawin. Di ba? At yung iba naman, kinakailangan mag-manifest sa iyo yung banal na espiritu para ikaw ay masabi na tunay na ligtas. Kinakailangan mag-speaking tongues ka muna. Marami pong ganyang katuruan para mapatunayan na ikaw ay ligtas. Pero sinasabi rito, we should not add. No? Yes, mahilig po tayo sa add-on. Pag tayo ay bumili, ano ba yung mga adds-on dyan? Diba? Pero sa Ebanghelyo, hindi po natin kailangan pang dagdagan. We must be alert to anything that distort the gospel's message. Maging alerto po tayo. That's why our church is so strict. Especially the young people, meron tayong SMLT, maaring sinasabi natin, ako naman, imbis na tayo ay enjoy natin yung hapon natin. Nag-church na nga ako, kinakailangan pa ba ako na umatin dyan? Yes. Bakit? Kasi ang daming pwedeng mangharal. Isang click lang natin sa social media, o mga bagay na pwede nating tignan, kaya nga tayo ay patuloy na nagtuturo mula sa salita ng Diyos. We must be alert to anything that distort the gospel's message. Pag may nakita tayo something na tayo ay mayroong may kakaiba na itinuturo, kinakailangan nating tignan. As a leader, kagaya ni Pablo, tinitignan niya. Yung bang tinuturo ko ay ayon sa tinuturo ninyo? Kaya nga, sabi to, as for those who were held in high esteem, whether they were makes no difference to me, God does not show favoritism. They added nothing to my message.
On the contrary, they recognized that I had been entrusted with the task of preaching the gospel to the uncircumcised, just as Peter had been to the uncircumcised. So rito, Paul already affirmed na yung kanyang ipinangaral ay totoo. Maging yung mga leaders, sina Peter, kinampir nila, yes, Paul, tama ang iyong pinapangaral. Sabi nito, they add nothing to my message. Wala silang idinagdag. Kung ano yung pinapangaral ni Pedro, ganun din yung pinapangaral ni Paul. They have one message. Sabi nga rito, si Paul ay nangaral sa mga Gentile at si Peter doon sa mga Hudyo, karamihan. So, for God who was at work in Peter as an apostle to the circumcised was also at work in me as an apostle to the Gentile. James, Cephas, and John, those esteemed as pillars, gave me and Barnabas the right hand of fellowship when they recognized the grace given to me. They agreed that we should go to the Gentiles and they to the circumcised. All they asked was that we should continue to remember the very thing I had been eager to do all along. Makikita natin dito, the gospel unites believer. Pag meron lang tayong iisang ipinapangaral, whether Jews or Greek or Gentiles, the gospel unites us. We can have different ministries and methods in sharing the gospel, but the message must remain. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Ito po yung ating pinangahawakan at ito yung ating ipinapangaral. One time, nung ako po ay nasa Manila pa, nung umaga, I've been in a jail ministry. Ang kausap ko ay na-assign ako sa Batang City Jail sa Manila. Pasok ako doon, tinatakan. Kasi may waiver, bahala ka na kung ano mangyayari sa'yo. Tatakan ka, papasok ka ron. So, nakakatuwa, yung sa mga, kasi iba-iba yung selda Sputnik, Batang City Jail. Doon ako assign sa Batang City Jail. At, yun, mga nakhubad sila. Pero pagpunta mo, magbibihis, bibigyan ka ng upuan, mangaral ka, nakakatuwa. Mas nire-respeto ka nga ng una nakakatakot, pero as the Holy Spirit leads, nangaral ako sa kanila. Nung umaga na yon. At nung hapon, yung invitation naman namin, kasi nasa ministry po ako ng evangelism during that time, sa missions. Nung umaga, nasa city jail ako. Nung hapon, nandun naman kami, dun sa isang boarding house, na yung medyo magandang boarding house, at yung audience naman namin doon, ay mga nag-aaral sa UP Manila. But I preach to them the same message. Yung mensahe ko nung umaga tungkol sa Ebanghelyo, yun din yung mensahe ko nung gabi. Sinasabi ko lang ng umaga, lahat kayo ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Pero nung hapon, all have sinned and fall short of the glory of God. So the same lang. Kasi English yun, yung mga UP yun. Yeah. Pero it's the same message. Parehong ebanghelyo na
Ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Na ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That same message, that salvation is by grace alone, through faith alone, and in Christ alone. So, we should protect the truth of the gospel. Anyone who adds on it, anyone who distort the gospel message, kinakailangan alerto po tayo. Tinitignan natin, yung sinasabi ba niya ay sinasabi ng salita ng Diyos. Madali tayong ma-motivate, especially motivational speaker. Kinakailangan, hindi kumpleto yung kaligtasan mo. Kinakailangan, pinaprosper ka ng Diyos kasi anak ka ng Diyos. Kinakailangan, prosperous ka. Kinakaya wala ka ng problema. No. Ang kaligtasan ay sa magitan lamang ng biyaya at habag ng Diyos sa atin. Pangalawa, the gospel's integrity must be lived out consistently. Once na tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, kinakailangan ipamuhay din natin ang bagay na yan. Sapagkat yung integridad ng ating ipinapangaral ay mas nakikita kung paano tayo namumuhay. Meron po ritong isang kwento sa pagtuloy natin ng ating chapter 2. When Cephas, si Peter po yan, when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face, because he stood condemned. For before certain men came from James, he used to eat with the Gentiles, but when they arrived, he began to draw back and separate himself from the Gentiles because he was afraid of those who belong to the circumcised group. The other Jews joined him in his hypocrisy, so that by their hypocrisy, even Barnabas was led astray. When I saw that they were not acting in line in the truth of the gospel, I said to Cephas, in front of them all, you are Jew, yet you live like a Gentile and not like a Jew. How is it then that you force Gentiles to follow Jewish custom? So, makikita natin dito si Paul, hindi niya sinunod yung Matthew chapter 18 na kung paano i-rebuke. Sinasabi dito ni Pablo, I oppose him to his face. Imagine, Peter is a leader, but Paul opposed him to his face in front of those people. Why? Because Cephas or Peter show hypocrisy. They did not act in line with the gospel. Kaya ito yung sinasabi ni Pablo. Pinipilit nyo na maging Hudyo yung mga Gentile, pero yung ugali nyo ay hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. Our testimony talks. Yung ating pong buhay, yan po ay nangungusap. Meron po akong isang illustration sa inyo. Sana gagana to. I was in chain. Ano yung magagawa ko pag ako ay nakaposas? May magagawa ba ako? I could read the Bible even when I am in chain.
I could sing to God even when I am in chain. I could pray even when I am in chain. What I am trying to say, pwede tayo na magmukhang Kristiyano, pero we are in chain of something, some sin within us. We are in chain of the pressure of the world. Diba? Maaring every Sunday you are here. You praise God. You read your Bible, you pray. Pero meron ka pa rin chain. Kagaya ni Peter. Siya ay nagkasala, siya ay nagpakita ng hypocrisy. Bakit? Kasi nape-pressure siya kung ano yung sasabihin ng mga tao. Diba ganun din tayo? We are pressured, especially the young people. Yeah, they were pressured. Kinakailangan may relationship ka. Christian ka, kinakailangan. Kasi yung mga kaklase mo, may relationship. Kahit na hindi Christian, okay na yan. Iba? So, nape-pressure tayo kung ano yung pwedeng sabihin sa atin ng mga tao. Nape-pressure tayo na, kinakailangan, may pasa ko yung test na to, even na ako ay mangopya. Nape-pressure tayo. Kaya tayo ay nakakagawa ng pagkakamali. That's why the integrity of the gospel has been questioned. Bakit ako maniniwala sa iyo? Bakit ako maniniwala sa pinapangaral mo? Eh kung ikaw hindi mo kayang baguhin yung sarili mo eh. Yes, nakikita kita sa church every Sunday. Meron ka, nagba-Bible reading ka. Pero meron ka pa rin nakatagong kasalanan. You are in chain because of the pressure of the world. Nawala na po yung susi. So, the gospel set us free. Naku. Naku. I was in chain forever. Yun. The gospel set us free. Pa? Wala na yung chain, wala yung pressure na yun. Iba na pressure siya sa pagbubukas. Diba? Sabihin, hindi na yung sinasabi ng tao yung dapat mong intindihin. We may not be perfect as Christian. Yan, nagkakasala pa rin tayo. Pero yung paulit-ulit na kasalanan na ating ginagawa, ito po yung patuloy na kumakadena sa atin. That's why sometimes we can't share the gospel because we have that sin in our lives na hindi natin kayang bitawan. Hindi pa pwedeng nagba-Bible study ka, patuloy ka pa rin naninigarilyo. Meron akong kilalang ganyan.
So, ano ba yung mga bagay na nape-pressure tayo? Ito, our testimony talks. Ano nangyari kay Peter? Yung iba na impluwensyahan niya. Even Barnabas, nakasakasama lagi ni Paul, na impluwensyahan ni Peter. Yung testimony natin, tayo yung maraming influencer ngayon. Pero may impluwensyahan yan yung message na ating ipinapangaral. Remember, our testimony talks. The way we act, the way we conduct, the way we behave in front of many people, especially non-Christian, kinakailangan our conduct is always aligned with the will of God. Kinakailangan po natin ingatan yung integridad ng Biblia, yung integridad ng Ebanghelyo na ating pong ipinapangaral. Our conduct must match the gospel we share. We know John 3:16. We can easily share it. Pero nakikita ba yan sa buhay natin? Nakikita ba yan na pinapangaral natin? Nagpakumbaba ang Panginoong Jesucristo. Pero ikaw, yabang-yabang mo. Yabang mo naman. Our conduct must match the gospel we share. Pangatlo, the gospel's heart must be reflected continually. Ang puso ng Ebanghelyo ay dapat po nating ipakita palagi. We who are Jews by birth and not sinful Gentiles know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Christ Jesus. So we too have put our faith in Christ Jesus that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law, because by the works of the law, no one will be justified. But in seeking to be justified in Christ, we Jews find ourselves also among the sinners. Doesn't that mean that Christ promotes sin? Absolutely not. If I rebuild what I destroyed, then I really would be a law breaker. Remember that no one is so good that he can save himself, and no one is so wicked that God cannot save him. Sabi rito ni Paul, tayong mga Hudyo, pinipilit natin na maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon sa pagitan ng mga pagsunod natin sa kautusan. Actually, sinasabi nga ni Paul dito sa Romans chapter 10, Brothers and sisters, my heart desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. For I can testify that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge, since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own. They did not submit to God's righteousness. Christ is the culmination of the law, so that there may be righteousness for everyone who believe. Ano sinasabi ni Pablo sa mga Hudyo? Alam ko, nais nila na maging kalugod-lugod sa Diyos. Pero yung kanilang pamamaraan ay mali. Kung pag-uusapan lamang ay zealousness, saludo ako sa kanila. Kung pag-uusapan ay religiosity, okay. Pero
hindi ito yung kaparaanan ng Diyos. Hindi nila nakita yung kaparaanan ng Diyos. Ang totoong ebanghelyo na ang Diyos yung gumawa ng paraan. That's the problem. Because yung mga tao, gumagawa sila ng kaparaanan para mapalapit sa Diyos. Lagi natin tayo lumaki na, paano ka mapupunta sa langit? Sundin mo yung 10 utos. Yun yung kinalakihan natin, di ba? O bakit ka sumisimba? Para mapatawad yung kasalanan ko. Puro sarili, yung sarili mong paraan. At ito yung naging problema ng mga Hudyo. Kinakailangan gumawa ako para kalugdan ako ng Diyos. Ngunit, ang sinasabi, ang Diyos yung gumawa ng paraan para tayo ay abutin sa magitan ng Panginoong Jesucristo. So, sabi nga, when Jesus Christ died on the cross, He said, "It is finished." Tetelestai means it was used in judiciary na sinasabi na nahatulan na. The judgment has been done. Tetelestai also used in a accounting term. Ibig sabihin, paid na, nabayaran na, tapos na. Diba? It also used in a military term. O tapos na yung gera, tapos na yung laban. The battle has been won. So ganun din tayo. When Christ ay namatay sa krus at tayo ay sumampalataya sa Kanya, we have been justified. We are justified by faith in Christ, not by works of the law. Sinasabi ng Panginoon sa'yo, tapos na, nabayaran ko na yung kasalanan mo. Tapos na yung nahatulan na. You are justified. Pinawalang sala tayo, hindi dahil sa ating kagagawan, kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. Actually, sinasabi pa sa Biblia na tayo ngayon ay mga santo. We are saint. Ganun yung category natin. Diba, sa mundong ito, bago ka maging santo, dapat gumawa ka ng maraming mabuti, tapos dadaan pa yan para you are declared saint. Pero tayo, nung tayo ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, we are declared saint. We are justified. Kaya nga, kung magdodonate tayo, lalagyan natin, donated by Saint Fernando. Sa Tagalog, San Fernando. Parang puninarya yung dating na. Airbase pala. So, yun yung kalagayan mo. You are declared saint. You are justified sa harapan ng Diyos. Hindi dahil mabuti ka, kundi dahil mabiyaya ang Diyos sa iyo. The gospel transform our standing before God. Kung dati tayo ay makasalanan, kagaya ng mga Gentile, makasalanan tayo sa harapan ng Diyos, ngunit tayo ay binago na ng Panginoon. Sabi sa Galatians 2:19, For through the law, I died to the law so that I might live for God. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. Ito po yung dapat na lagi nating tinatandaan. Yes,
ako ay declared righteous before God, but Christ lives in me. At yung katawan ko ngayon, nabubuhay ako sa pananampalataya sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-aalay ng kanyang buhay para sa akin. Ibig sabihin, yung pamumuhay mo as a Christian is a natural thing to do. Hindi yung kaya ka nag-church para mabawasan yung kasalanan mo. No. Pinatawad ka na, kaya ka nag-church kasi you want to express praise to God. Iba yung nagsiserve ka kasi gusto mong maka-earn ng salvation. No. Because Christ lives in you. You are now living by faith in Him. Lagi mong tinatandaan that Christ lives in me. At ang Diyos na namumuhay sa akin ay Diyos na nagmahal sa akin. Inalay nga niya yung buhay niya para sa akin. Ano ngayong gagawin ko sa buhay kong ito? Patuloy ba akong magkakasala? Sabi niya, I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Kung mabubuhay lang, kung ang righteousness pala ay sa magitan ng mabuting gawa, bakit pa namatay ang Panginoong sa Kristo doon sa krus? Kaya nga, mga kapatid, nagpapasalamat tayo dahil ang Diyos natin ay puno ng biyaya. Minahal niya tayo, ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin upang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. That's why, yung ating buhay ngayon, inaalay natin sa Kanya. Nire-reflect natin lagi, araw-araw, nasa church ka man, nasa school ka man, nasa opisina ka man, nasa tindahan ka man, nasa bahay ka man, pinapakita mo na ikaw ay anak ng Diyos. Our salvation and the life we live as Christian are grounded solely in the finished work of Christ, not in adherence of the work of the law. Naligtas tayo dahil sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Kristo at ang pamumuhay din natin bilang Kristiyano ay ang foundation din ito ay ayon sa pagmamahal ng Panginoong Kristo para sa atin. Hindi ka napipilitan na mamuhay ng Christian life. Hindi dahil hindi ka nagbabasa ng Bible kasi requirement sa church. Nagbabasa ka ng Bible kasi alam mo, mahal ka ni Jesus. Inaalay mo nga yung buhay mo para sa Kanya. Diba? I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. Ito yung kailangan nating unawain. We are identified with Christ. Ito yung tunay na identity natin. Tayo ay anak ng Diyos. Kaya nga, 3 bagay yung nais kong iwan sa atin ngayon. The gospel truth must be protected from any distortion. Maraming mangaral, ngunit dapat protektahan po natin ang salita ng Diyos. Paano yung mangyayari yon? Patuloy ka na mag-aral. Tignan mo kung ano yung sinasabi nila. It is according to the Word of God. The gospel integrity must be lived out consistently. Yung pinapangaral natin, dapat pinapamuhay din natin. The gospel's heart must be reflected continually. If you are saying to yourself, you are justified,
kinakailangan nakikita rin sa buhay natin. Kaya, ito yung pangaral sa Galatians chapter 2. Gumagawa ba ako ng paraan para hindi ako mabudol ng ibang ebanghelyo? Ng ibang pangangaral? Ipinapakita ko ba yung aking pinapanampalatayanan? Ipinamumuhay ko ba si Kristo na nasa puso ko? Tayong lahat ay manalangin. Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for what you have done to us. We are so thankful sapagkat ikaw ang Diyos na nagmahal sa amin. Ikaw ang Diyos na nag-declare sa amin that we are righteous before you, we are justified. We have that salvation, Panginoon. Salamat. Though we are not worthy, pero dahil sa iyong biyaya, kaya kami ay naririto. Dalangin namin, O Diyos, na hindi kami madaya ng ibang mga pangangaral, but we should be keen enough, O God, na kami ay patuloy na nag-aaral ng iyong salita. At dumadalangin din kami, O Diyos, na patuloy na ipamuhay po namin yung pananampalataya na meron kami sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Ito ang aming sama dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.